Ano nga ba ang tukso o ang temptation? Papaano makakaiwas dito? Sa video na ito, mas lalo pa nating aalamin ang mga bagay patungkol sa tukso or sa temptation. Kung titignan po natin sa dictionary kung ano ang ibig sabihin nitong temptation or tukso sa Tagalog, ang sabi po ay a desire to do something, especially something wrong or unwise. At ang sabi naman ng Nelson's Bible Dictionary, ang temptation daw ay invitation to sin. Para mas maintindihan nyo po yung temptation or yung tukso, ito po yung parang nasa point na po kayo na gusto nyo gawin yung bagay na yun. Kaya lang yung bagay na yun is mali at hindi mo siya pwedeng gawin kasi nga maaaring ito ay kasalanan. Para mas maintindihan nyo po, bibigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, nagda-diet ka at the same time, diabetic ka pa. Ngayon, bawal sa'yo ang chocolate. Pero nung pumunta ka sa ref nyo, meron kang nakitang napagkasarap-sarap na chocolate at paborito mo pa to. So dito na papasok yung temptation. Yung temptation is yung nagtutulak sa'yo na kainin mo yung chocolate kahit na bawal, kahit na masama sa'yo kasi nga nagda-diet ka at diabetic ka. Ang temptation po or ang tukso mismo ay hindi po yan kasalanan. In fact, kung titignan nga po natin, si Jesus po, tinempt mismo siya ni Satan doon sa ilang. At nakita po natin dito na hindi naman nagtagumpay itong si Satan. Pero si Jesus po ay tinempt. Si Jesus na po ito meron pong temptation na dadaan sa ating buhay at maaaring dumaan ka na dyan sa matinding temptation. Maaaring ikaw ay nahulog or maaaring napagtagumpayan mo itong temptation. Kung babasahin natin yung Bible, sa una pa lang meron na tayong nakitang tao na nahulog dito sa temptation. At yan sina Eva at Adan. At makikita po natin dito, ang nag-tempt sa kanila ay si Satan din. Kung sino nag-tempt kay Jesus, yun din yung nag-tempt sa kanila nung una doon sa Garden of Eden. Ngayon, tayo din, si Satan din ang nag-tempt sa atin dahil ang talagang taga-tukso or nanunukso ay si Satan, wala na pong iba. Ngayon, meron taktik ang ginagawa si Satan. Noon pa man, doon sa Garden of Eden, yung ginawa niya kay Jesus at sa panahon natin ngayon, ganun yung ginagawa niya. Dito na papasok yung lust of the eyes, lust of the flesh, at pride. Basahin po natin yung 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan po ay si Satanas. At lahat po ng pagnanasa na po na yan, hindi po yan nanggagaling sa ating Diyos, kundi kay Satanas. Gagamitin ni Satan yung tatlong bagay na yan para tayo ay mahulog sa temptation. Pag-aralan po natin itong taktik ang ginawa ni Satan ito kay Adam and Eve at saka kay Jesus. Simulan po natin dito sa pagnanasa ng mata or lust of the eye. Genesis chapter 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Pansinin nyo ang sabi, napakaganda sa paningin. So nabighan siya doon sa ganda ng prutas na yon at tingin niya napagkasarap-sarap nito. So yan yung ginamit ng patibong ni Satan para mahulog yung tao sa kasalanan. Ganyan din ang ginawa ni Satan kay Jesus nung siya ay tinukso doon sa ilang. Ang ginawa po ni Satan, pinakita ni Satan kay Jesus ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At ang sabi niya, kapag sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. So basahin po natin yung Matthew chapter 4 verse 8. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo, si Jesus po ito, sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian. Pansin niyo po, ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. So nakita niyo, parehong-pareho, no? Ganun yung ginawa ng Diablo kay Jesus. Pinakita niya muna yung kagandahan. Parang yung prutas, pinakita niya muna na masarap to sa paningin. So kay Jesus din, napakaganda sa paningin nitong kaharian ng mundong ito. So ganyan din po yung gagawin ni Satan sa atin. Ipapakita na sa iyo yung mga magaganda sa paningin, masarap sa paningin, at talagang yung okay sa paningin. Pero tandaan po natin, meron pong patibong na ginagawa si Satan. Hindi lahat ng maganda at okay po ay tama. Tandaan niyo po yan. Tulad ng ginawa ni Satan. Ganyan po ang nangyari kina Eva at Adan. Akala nila masarap, akala nila okay, akala nila maganda. Pero hindi nila alam, yun yung magpapahamak sa kanila. So yan po yung tinatawag nating lust of the eyes. Ipapakita ni Satan sa'yo lahat ng kagandahan. Pero ang nasa likod niyan ay kapahamakan. Pangalawa naman po is yung pagnanasa ng laman. Kanina, lust of the eyes sa mata. Ito naman, lust of the flesh. Yung laman naman po natin. So ito naman po yung satisfaction na hinahanap ng ating mga katawan. Kung saan tayo nasasatisfy. Yung laman po natin. So makikita po natin, nung nakita ni Eva yung prutas, sabi niya mukhang masarap to, mukhang okay to Mukhang mabubusog ako dito, mukhang masasatisfy ako nito So dyan na po papasok yung lust of the flesh. Kung paano mo isasatisfy yung katawan mo.
So sa case po ni Eva at Adan, gusto nilang mabusog, gusto nilang matikman yung lasa, gusto nilang masatisfy yung katawan nila o yung tiyan nila doon sa kakainin nila. Ganyan yung gagawin ni Satan. Ipapakita siya sa'yo na maaaring tingin mo makakapag-satisfy sa katawan mo. So sa part naman ni Jesus, ginamit din po ni Satan yan, yung lust of the flesh. Matthew chapter 4, verse 2 to 3. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ganyan ang ginawa ni Satan. Alam niyang gutom tong si Jesus eh. So ano nga ba yung makakapag-satisfy sa'yo kapag gutom ka? Siyempre, pagkain. So nakita ni Satan na kailangan ni Jesus ng pagkain. So ginamit niya yun para tuksuhin si Jesus na gawing tinapay ang mga bato. O nga naman, di ba? Gutom na gutom ka, syempre. So, yun yung magsasatisfy sa katawan mo, sa flesh mo. Mabubusog ka kapag ginawa mo yun. Pag sinabi po kasing lust of the flesh, ano ba yung ginugusto ng katawan mo? Saan ka ba nasasatisfy? Saan ka nasasarapan? Pwedeng sa pagkain. At hindi lang po yan, yung mga sexual gratification po natin or yung gusto po ng mga laman natin. Usually maraming taong nahuhulog sa kasalanan sa pamamagitan po ng sex. Again, wala pong masama sa sex. Pero kung ito ay gagamitin mo sa masama, kung may asawa ka na, gagawin mo pa to sa ibang tao, mali na po yan. At kung wala ka pang asawa at nakikipag-sex ka na, mali na po yan. So, gagamitin po ni Satan yan. Kasi pag sex, nasasatisfy yung tao eh. Pero wag po nating hayaan mga kapatid na mahulog tayo sa kasalanan sa pamamagitan po ng mga gusto ng mga laman natin. Pangatlo po ang pagnanasa or pagmamalaki sa buhay. So dito na po papasok yung tinatawag natin na pagmamalaki. Balikan po natin yung sinabi ni Satan dito kay Eva at Adan. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga ngayon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, dito na papasok yung pride. Bagamat hindi pa nangyayari sa'yo yung sinasabi ni Satan, halimbawa nga kay Eva at Adan, na magiging Diyos sila, pero napapaisip na sila na magiging makapangyarihan sila, magagawa nila yung lahat, magiging mataas sila. So, yun na yung pride. At ganyan din ang ginawa ni Satan kay Jesus. Matthew chapter 4, verse 9. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kasi yun yung part na pinakita ni Satan kay Jesus, yung karamihan ng mundo. Sabi niya, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng to. So try mo rin ilagay yung sarili mo doon sa kalagayan ni Jesus kung ikaw yung tinetempt nun. Pinakita sa iyo ni Satan yung kagandahan ng mundo, ibibigay niya sa iyo yun kung sasamba ka sa kanya, kung ibebenta mo yung kaluluwa mo sa kanya. Yayaman ka, sisikat ka, basta sasamba ka sa kanya. So doon pa lang naisip mo, yayaman ka, magiging sikat ka. Meron na agad parang pride at pagyayabang sa sarili mo kasi yayaman ka eh, sisikat ka eh. So maraming mga ganyan, ibinigay nila kay Satan yung buhay nila, kapalit ng kayamanan at kapalit ng katanyagan. Sa kagustuhang yumaman na sumikat, okay lang, nasambahin si Satanas. So ngayon, nalaman na natin, yan yung taktikang ginagamit ni Satan. At hindi po nababago yan. Actually, yan yung taktikang ginagamit niya palagi sa mga tao para mahulog ang tao. Pero ito lang po sasabihin ko sa inyo, bulok na po yung taktika niya. Noon pa po yan yung ginagamit niya hanggang sa ngayon. Hindi niya po binabago. Dahil yan yung ginamit niya kila Eva at Adan sa ating Panginoong Jesucristo at sa atin din. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo. Kaya po tinuturo po sa inyo to para malaman nyo na kapag dumaan kayo sa temptation, alam nyo na yan ay gawa ni Satanas. At yan ay iiwasan nyo na. Kasi yan yung ginamit niya dati eh. Ulitin ko po, lahat tayo dadaan sa temptation at hindi po kasalanan ng temptation itself dahil si Jesus nga po dumaan dyan. Pero kung papaano mo haharapin at papaano mo ma-overcome itong temptation, dyan na po tayo magkakatalo. Sila Eva at Adan po, hindi po nila napagtagumpayan itong temptation. Nahulog po sila dito sa patibong ni Satan. Pero itong si Jesus, nakita po natin, napagtagumpayan niya po itong temptation. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesucristo at nananampalataya sa Kanya, ano yung gagawin natin para maiwasan natin itong tukso or temptation na ibibigay sa atin ni Satan? Number 1, ito yung una nating tingnan. Gayahin po natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay tinempt ni Satan. Ano nga ba ang ginawa ni Jesus? Sa bawat temptation na ginagawa ni Satan, meron pong ginagawa yung Panginoon at meron po siyang binabanggit. Ang sinasabi niyo po palagi, it is written or nasusulat. Basahin po natin itong Matthew chapter 4 verse 4. Ito po yung time na sinabi ni Satan na gawing tinapay itong mga bato. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At pagkatapos naman, nung dinala ni Satan si Jesus doon sa mataas na templo at sinabi niya, magpatihulog ka at sasapuin ka naman ng mga anghel, hindi ka mapaano or hindi ka mapapahamak. Ito naman sinabi ni Jesus. Matthew chapter 4 verse 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos.
At nung inofera naman si Jesus, nasabi niya, mapapasayo itong kaharian ng mundo na ito, basta sumamba ka sa akin. Ito naman ang sagot ni Jesus. Matthew chapter 4 verse 10. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So napansin nyo, anong sinasabi ni Jesus every time na tinetempt siya ni Satan? Ang sinasabi niya, nasusulat. Sinasabi niya kung ano yung nakasulat doon sa salita ng Diyos. So ito po ang gusto kong sabihin sa inyo, magbasa ka ng Bible upang makaiwas ka sa temptation tulad ng Panginoong Kristo. Kasi alam mo yung gagawin So ang gagawin mo kapag may temptation, sasabihin mo rin, it is written, ito ang nasusulat. So hindi ka mapapahamak, hindi ka mahuhulog sa kasalanan. Kasi nga, alam mo yung salita ng Diyos. Pinapamuhay mo yung salita ng Diyos, hindi lang basta mo alam. Ganyan yung Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung pagbabasa ng Bible upang makaiwas tayo sa temptation. Gayahin po natin si Jesus. Ganyan po ang ginawa ni Jesus para po makaiwas po sa temptation ni Satanas. At alam nyo, kapag nagbabasa kayo ng Bible at tinetempt kayo ni Satan, alam nyo kung ano mangyayari? Basahin po natin itong Matthew chapter 4 verse 11. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Yung Bible po, tandaan nyo, ito po yung sword. Ito po yung panlaban natin kay Satanas sa mga kaaway po natin. Kaya, magbasa po tayo ng Bible. So kung gusto mong lumayo si Satan sa'yo, tulad nito, magbasa ka ng Bible. At pangalawa, sa practical na paraan, tingnan mo to. Saan ka ba mahina? Anong kahinaan mo? Kasi si Satan, hahanapin niya yung kahinaan sa iyo Kung saan ka mahina. Tulad kay Jesus, nakita natin nung nagugutom siya. Nangihina siya So ginamit niya yon para ma-tempt si Jesus or tuksohin si Jesus. Ngayon, saan ka mahina? Sa babae ba? Sa mga bisyo ba? Sa pera ba? Or sa kung ano ba mga kasalanan sa mundong ito? Saan ka mahina? Tingnan mo. At kapag nakita mo, yan yung paglaanan mo ng pansin. Bantayan mo yung puso mo kapag nakita mo kung saan ka mahina. Pangatlo, mag-focus ka sa Diyos. Huwag ka mag-focus sa mundong ito. Kung nakatuon ka palagi sa mundong ito, talagang mataas yung tsansa na ikaw ay mahulog sa temptation. Kasi si Satan ang namamahala dito sa mundong ito Mag-focus ka lang sa Panginoong Kristo. Huwag kang lumingon kung saan-saan. Mag-focus ka habang naglalakad ka sa pananampalataya sa Panginoong Kristo lang para hindi ka ma-distract ng kung ano mang ino-offer ng mundong ito. Minsan kasi ipapakita ng mundong ito masarap, masaya, okay. Pero sa likod niyan is kapahamakan. Tulad na nangyari kila Eva at Adan. Hindi sila nag-focus dun sa sinabi ng Diyos na huwag nilang kainin yun. Nag-focus sila doon sa masarap, sa okay at maganda sa mundong ito. Kung ano yung nasa mundong ito. Mag-focus ka sa Diyos, sa salita ng Diyos. Pang-apat, yun nga, alamin mo yung taktikang ginagamit ni Satan. So, ganyan naman po talaga sa bawat laban, meron po tayong labang espiritual at ang kaaway po natin, si Satan. Ngayon, ang gawin po natin, alamin natin kung ano yung taktikang ginagamit niya. Parang sa mga boxing or sa mga basketballs or kung ano mang sports. Kung sino yung kakalabanin mo, inaaral mo kung ano yung taktika nila. Nang sa ganun, alam mo kung paano siya lalabanan. Alam mo kung paano siya iiwasan. At alam mo kung anong kahinaan niya. Panglima, takbuhan mo ang tukso. Kapag nandiyan na yung temptation, huwag mo nang titigan. Huwag mo nang lapitan. Bagkos, ikaw na yung lumayo. At huwag mo nang sabihin na, tukso, layuan mo ako. Di ba may kantang ganon? O, tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo sa'yo yung tukso. Lalapit sa'yo yung tukso, tandaan mo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Alam niyo, ganyan yung ginawa ni Joseph the Dreamer Tinakbuhan niya yung babae. Tinakbuhan niya yung temptation. Kaya niyo bang gawin yun? Takbuhan yung babae. Siya na yung lumalapit. Kung baga ang sabi nga, palay na ang lumalapit sa manok. Basahin po natin itong Genesis chapter 39 verse 11 to 12. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Ito po ang ginawa ni Joseph. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa baba. Tingnan nyo, ginamit dito ng Satan, lust of the flesh, lust of the eyes. Asawa ni Potiphar to, maganda yan. Pero, tinakbuhan niya, iniwasan niya. Ganyan din po yung gawin natin. Anumang kasalanan niya na alam nating kasalanan, takbuhan mo na, iwasan mo na. Pang-anim, maging busy ka. Or make yourself busy. Dapat meron kang ginagawa palagi nang sa ganon, maiwasan mo yung temptation or kasalanan. Kasi pag wala kang ginagawa, idle ka, dyan papasok yung temptation. Open ka, kumbaga, sa opportunity na ikaw ay attempt ni Satan. Ganyan yung nangyari kay King David. Basahin po natin itong 2 Samuel verse 11, 2. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula rooy, minatanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba. Nakita nyo, walang ginagawa dito si King David. Nasa taas lang siya. At nakita niya merong magandang babae. Temptation, lust of the eyes, lust of the flesh. Kabaliktaran nung kay Joseph Sa kanya,
tinitigan niya eh. Tinignan niya pa talaga. Hindi niya tinakbuhan yung temptation. Nanatili siya dun. Kaya nangyari, nahulog siya sa kasalanan si David. Walang ginagawa kasi si David eh. Nasa taas lang siya, naglalakad-lakad. Eh kung meron siyang ginagawa, kung busy siya, hindi niya makikita yon. At kung busy siya, wala siyang time para doon. So make yourself busy mga kapatid. At least kahit papano, maiiwasan mo yung temptation. Pang-pito, learn how to say no. Huwag ka lang palaging oo ng oo. Matuto ka rin minsang tumanggi. Walang masamang tumanggi, lalo kung alam mo naman na mapapahama ka or kasalanan yan. Kapag alam mo na hindi tama, kapag alam mo na mapapahama ka sa bagay na yan or sa gawain na yan, tumanggi ka na. Ikaw na mismo yung umalis. Hindi makakasira ng pagkatao mo yung pagtanggi, lalo kung yan ay kasalanan. Pwede mo pang ikapahamak yan kapag hindi ka tumanggi. At hindi lang yan, ito tatandaan mo, sa bawat kasalanan at sa bawat pagkakahulog mo sa temptation, merong consequence na mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan, hindi pwedeng wala. Kapag nagkasala ka, merong consequence yan. May kapalit yan. May kabayaran yan. Hindi pwedeng wala. So kung ayaw maranasan yung mga consequence sa buhay mo, ikaw na yung umiwas sa temptation. So para maiwasan mo yung temptation, simple lang, ganito gawin mo. Kapag alam mong tinatempt ka ni Satan, kapag alam mo na kasalanan yan, isipin mo agad yung consequence yan. At kapag inisip mo na kasi yung consequence, alam mo na mayroong hindi magandang mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yan, ikaw na mismo yung maaalis. Kumbaga, pag inisip mo, pwede ka kasing mapahamak sa bagay na yan kapag ginawa mo yan. So ikaw, mapapaiwas ka na. Kasi alam mo yung consequence eh. So pag alam mo may consequence, hindi mo natutuloy yung mga bagay na yon, lalo kung yun ay kasalanan. At panghuli, mag-pray ka palagi, manalangin ka palagi. Araw-araw kasi, ang gagawin ni Satan, itatamp niya tayo eh. Manalangin tayo palagi. Panalangin natin na huwag tayo mahulog sa patibong ni Satanas. Tulad na nangyari kay Eva at Adan. At sa iba pang mga tao sa Bible na nahulog sa temptation. Kasi ang sabi ng Panginoon dito sa The Lord's Prayer, kasama to eh. Basahin po natin itong Matthew chapter 6 verse 13. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So mga kapatid, mahihirapan tayo kung tayo lang. Mahihirapan tayo na i-overcome yung mga temptation kung sa sarili lang natin. Tao tayo mga kapatid. May mga pagkukulang tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayo na ma-overcome. Kaya pag nananalangin tayo, humingi tayo ng tulong, ng kalakasan sa Panginoon upang ma-overcome itong temptation. At humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan, upang mapagtagumpayan natin itong temptation, tulad ng pagtatagumpay ng Panginoong Jesucristo dito. Tandaan po natin, sa buhay natin, sa istorya po natin, sa pananampalataya natin, tulad ng ibang istorya, merong mga kontrabida talaga. At sa buhay nating pananampalataya, merong kontrabida at yan si Satanas. Habang nasa mundo po tayo, naandyan si Satanas. At pilit niyang sisirain ang buhay natin. Nawa nga mga kapatid, habang nasa mundo po tayo ito, huwag nating hayaan na mahulog tayo sa kasalanan. Huwag nating hayaan na mahulog tayo dito sa tukso na gagawin ni Satanas sa ating mga buhay. Magtiwala lang po tayo palagi sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po mga kapatid, salamat sa panonood. Nawa nga po meron kayong natutunan patungkol po dito sa temptation or sa tukso ni Satan sa ating mga buhay. Nawa nga po mamuhay pa rin po tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong panonood at salamat po sa walang sawa niyong pong suporta. Sabay-sabay po tayong lumagong espiritual at lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. God bless po at palagi po kayo mag-iingat.